So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel. So, ngayong araw, another update na naman tayo patungkol sa WPS. Kay Mayor Alice Go or sa mga Pogo na mix na tuloy. So, yun, this video is from Kabayan News PH. So, meron to pamagat na kakapasok lang. Grabe to. Porac Mayor Jing Cafel huli sa buwatan sa Pogo. Mayor Alice Go, walang lusot. So, about nga na naman ito sa Pogo, at saka yung thumbnail niya, sinabi dito na napasigaw daw si Governor. So I think yung mayor yung niya dito, some kind inatake niya, So yan yung panonorin natin. Ang video ito ay from Kabayan News PH. So yun, bago natin simulan, Kabayan News PH, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutan, supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kakapasok lang, grabe to. Porac Mayor Jing Cafel huli sa buwatan sa Pogo. Mayor Alice Go, walang lusot. Actually, interesting to men kasi nagkaroon siya ng, sigawan. So, it means napipiko na din itong si Governor sa Mayor. I think about sa Porac to, So, yan yung panonorin natin. Again, like, comment, share, subscribe. Start. Pilipino, Kapampangan ka, taga Pampanga ka, mayor ka, hindi ka pwedeng pumasok? Nako. Anong klase? Ulit nga, parang ramdam ko yung gigil niya eh. Ikaw Pilipino, Kapampangan ka, taga Pampanga ka, mayor ka, hindi ka pwedeng pumasok? Nako. Anong klaseng tao sila, di ba? Nako. Pag-ari naman nila Porac, Mga kabayan, sa wakas binasag na ang katahimikan sa isyu at kontrobersyal na puguhab dyan po sa Porac, Pampanga. Ito ay matapos gisahin ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga ang mayor nito na si Jing Cafel. Ayon sa Vice Governor ng Porac, Pampanga na si Lilia Pineda, malaki ang pananagutan ni Mayor Jing Cafel dahil sa pananahimik nito at kapabayaan sa kanyang lungsod. Kung bakit tila... Tama, yan din. Madidiin ka rin. Baka masunod ka rin kay Mayor Alice Go dahil dyan. Bulag ang kanyang mga mata sa higante at multi-bilyong piso na investment sa mahigit 10 ektaryang lupain na nasasakupan ng Porac, Pampanga. At ito nga ay ang kumpanyang Lucky South 99. Ayon kay Vice Governor Lilia Pineda, imposibleng walang alam itong si Mayor Jing Cafel sa mga nangyayaring kababalaghan at iligal na operasyon ng Pogo sa kanyang nasasakupan. Yan din yung isa sa nakakalungkot sa mga politiko. Kapag doon sa time na papasukin nila yung mga kahunghangan na yan, wala, ang lalaki ng mga ngiti kasi syempre ang laki ng perang natatanggap nila. Tapos ngayon, kapag nagkabukuhan na, bulag-bulagan, bingi-bingihan, or hugas kamay. Huwag ganon. Face your consequences dahil dyan sa mga kaganiran nyo. Katwiran ni Mayor Cafel, hindi daw sila pinapapasok sa compound ng Pogo Hub para magsagawa ng inspeksyon. Kaya lalong uminit ang ulo ni Pineda at sinabing... Grabe yun Mayor, katakot ka sa mga businessman na yan. Grabe. Walang karapatan ang sinumang negosyante na pagbawalan ang mayor na mag-inspeksyon sa mga negosyo at mga establishment para mamonitor kung ito ay may mga kahinahinalang nangyayari sa loob ng kumpanya. Wala silang karapatan na bawalan kang pumasok sa loob. Bakit? Sino ba sila? Naglilis lang sila eh. Kaya naman tayo napupuruhan. Tayo nagkakaproblema. Sana nagsumbong ka. Sana pinaalam mo sa amin para nagsumbong tayo sa hayarap. Actually, baliktad din to. Kasi ito sa kanila, mayor mismo yung hindi pinapapasok. Ewan natin kung totoo yun Tapos sa kabila naman, doon naman sa Bamban, mayor yung some kind gumagalaw doon sa Bamban, yung kay Mayor Alice Go. Sabi, iba-iba ng style Pero I think itong kay Porac, medyo kaduda-duda din yung mga anuhan niya. Ewan natin kung totoo nga ba yung sinabi niya, hindi siya papapasukin or some kind escape niya lang yun or palusot niya lang yun, diba? Di natin alam. Even the PAOK, they need a search warrant to enter the premises na. Kaya kami talaga wala po kami power. Lumalabas din sa investigasyon na sa kabila ng napakalaking kumpanya ng Lucky South 99 ay kumukulikta lamang ito ng 4,000 pesos na amilyar at 10,000 pisong business permit kada taon. Nako, 14K lang lahat. Anak ng... Tapos, I think, sobrang laki nito, men. Na napakalayo nito sa inaasahan na aabot ng daan-daang libong piso dapat ang binabayaran ng higanting kumpanyang ito kada taon. Grabe. Ano ang kolekta mo? 4,000 at saka yung 10,000 namin yun. Yun lang ang pakinabang ng Porac. Ngayon, binigila tayo, nakalaglag tayo. Hindi nyo pwedeng hindi... Grabe. Sobrang bilib ako kay Governor dito. Ganyan talaga, Gob. Gisahin mo yan.
Usapan ng epi mo yan. Kasi big investor, foreigner pa. Tumunog na yung bangban na ganito yun. Bakit 1 month na yung nakaraan, hindi kayo pa naging alert dun sa mga negosyo na apply sa inyo doon? Before the operation of PAO, nagkaroon ka kami ng joint inspection team kaya kaso hindi kami pinapasok. Samantala, hindi naman kinagat ni Vice Governor Lilia Pineda ang paliwanag ni Mayor Jing Capil. Grabe, ano to para kang mayor ka na takot. Parang ganon yung labas kasi natatakot ka nasa city mo mismo yan 'Di ba? Nadudumina ka lang ng mga businessman. Kung bakit hindi niya pinirmahan ang business permit ng Lucky South 99 noong taong 2024. Opo, 2023 pero 2024. Anong reason mo? Bakit hindi mo pinirma ng 2024? Nasa negative list ng Bureau of Fire. Bureau of Fire lang, Jay? Mas higit pa kaysa sa reason mo. Yung Bureau of Fire, nag-inspection siya, bakit hindi niya tiningnan ito? Naku. Bureau of Fire? Pumasok ba siya? Yun lang ba yung violation? Dapat, pag pumapasok ang ganon, meron kang inala sa business permit, kaya hindi mo binibigay. Dapat magsama yung licensing officer, magsama ang planning officer, magsama yung Bureau of Fire, magsama yung sanidad mo, magsama yung menro mo, isa kayong grupo. Dahil na confidential ito sa inala ninyo. Dapat Relax lang, Gob. Relax lang. Ang puso. Naku, gigil na gigil. ganon, Jim. Malabo yung meron silang violation doon sa problema doon sa fire. Hindi yun. Napakaliit na reason doon, Jing. Dapat hinanap mo yon. Ang reason mo, kaya hindi mo siya binigyan ng business permit kasi naghihinala ka, labas-pasok, madaming tao, maraming building. Isipin mo na may illegal sa loob. Diba? Yun ang reason mo. Hindi yung problema doon sa fire protection nila. Hindi yun. Hindi mo nakita yung problema na illegal na marami sa loob. Naku. Dapat yan. Nilusob nyo, niraid nyo. Sinabi Tama. pa ni Vice Governor Pineda na bakit tila natatakot at may pinagtatakpan itong si Mayor Capil para lusubin at imbestigahan ang kaduda-dudang kumpanya sa kanya nasasakupan gayon. Bakit ba? Kasi based sa mga nababasa ko sa comment section dito, of course, baka meron daw siyang natanggap. Kaya parang nagbubulagan na lang daw. Do you think ba possible yun? Comment nga kayo sa baba kung possible yun. Kasi grabe yun ha. Ikaw siguro ipagpalagay mo yung sarili mo na ikaw yung mayor sa syudad na yan or sa city na yan. Tapos gaganyanin ka lang ng mga negosyante. Diba? Diba nakaka-asar yung ganon? Or diba nakaka-degrade yung ganon? Parang sila pa yung nasusunod Ibang klase na talaga tong mga pogo dito. Naghahari-harian talaga men. Sorry. Kung siya lang bilang mayor ang may karapatan na gawin ito. Tama. Even the PAOK, they need a search warrant to enter the premises na. Kaya kami talaga wala po kaming power. Jing, wag mo sabihin, ang pinag-usapan natin dito is the business license pa lang. Yun. Wala pa yung PAOK. Ang LGU, karapatan niya, lahat ng pumasok na investor sa kanya, na karapatan niya, na tingnan, ultimo malit na building, Tama. ultimo isang pako, kung ilan yung building, anong pagkagawa, ano lahat yan. Pero Jing, ang nangyari, wala kayong ganon sa munisipyo ninyo. Diba? Matagal nang nag-illegal yan. Matagal na silang nag-iligay dun sa loob na yan. Kaya nga itong mga negosyante, nilalapitan talaga nila yung mga politiko. Kaya yun, sabi nga dito, imposible naman 'di ba na hindi mo talaga napigilan 'yan. 2024, saka pa lang. Tapos ang reason mo, kaya pala hindi mo binigyan ng business license, kasi may reklamo yung Bureau of Fire. Nako. Asan yung Bureau of Fire? Bakit siya nakapasok? Hindi niya nakita yung mga legal sa loob? Yung Bureau of Fire mo? Yun lang ang nireklamo sa'yo, kaya ayaw mo siyang bigyan ng business permit because of that? Yung mga permit niya sa fire, yun lang? Pumasok ang fire department mo, ba't hindi niya nakita yung mga illegal sa loob? Nako. Lumalabas din sa investigasyon na napakabilis magbigay ng permit ng munisipyo ni Mayor Capil Nako. sa kumpanyang Lucky South 99 dahil sa loob lang ng isang araw ay naibibigay agad nila ito. Kung saan Daig pa yung fixer ay ang normal na paglalakad ng mga papeles at lisensya ng isang normal na kumpanya, maliit man o malaki, ay umaabot ng 2 linggo. Grabe. Kaya Parang pala yan, hindi pa nag-submit, wala na, ginagawa na yung papel. Something like that siguro. Grabe, kapag kapera talaga, Actually, relate din tayong mga Pilipino dyan sa mga ahensya ng gobyerno. Yung mga fixers. Like for example, LTO, SSLs, SSS, mga ganun-ganun, di ba? Meron talagang fixers, man. So ito, di ba sabi dito na most likely 2 weeks. Pero ito, nakuha lang ng 1 day. Wow!
Amazing. Kapag ka meron ka talagang pera, min eh. Duda-duda di umano na may nangyayaring lagayan at takipan Meron sa yan. pagitan ni Mayor Kapil at ang pamunuan ng mga Naku. sindikatong Pugo Hub sa Porac, Pampanga. Hindi man lang siya membro ng korporasyon eh. Di ba? She's not even authorized to represent the corporation. Nako. Kapag hindi siya nag-submit. And yet you approve it on the same day. Boom. Eh kasi sino maghihinala sa inyo, partner? Boom. Hindi tayo pinanganak Kahapon. pa. Di ba? In one day mag-a-apply sa inyo. In one day aprobahan ninyo. Boom. Di ba? Isahin nyo yan. Para pa rin tabi asang mamasang balat kendi hanapin. Di ba? May kakaintindi ka mo, Ken. Isa lang buti nga sa'yo. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala So yun, that's from Kabayan News PH. So yun, ano daw masasabi nyo? So Kabayan News PH, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Also, before you leave on our YouTube channel, don't forget to like, comment, share, subscribe. Supportahan nyo rin yan para maging updated kayo sa mga usaping ganito, di ba? Grabe yun, men. Grabe yun. Sobrang saya ng video ito, men. Like, ewan ko kung kayo na-feel nyo rin ba yung or satisfying ba siyang panoorin, men? Na ginigisa tong mga ganito. Grabe, mayor din to ng Porac, ha? Ginisa ng gobernador, eh. Wala na. Ganyan talaga. Yan yung mga consequences kapag gumagawa ka talaga ng kalokohan. Ano? Kasi hindi naman nagtatagal yung mga kalokohan talaga, eh. Time will come, sisingaw at sisingaw talaga yan. At yun, kapag sumingaw na yun, expected mo na yung pinakahihintay mong karma. So, yan na yan. Nangyari na nga, di ba? Nagkagisahan pa. Grabe yun, ha? Sana all one day. Sana all one day processing. Grabe. Grabe. Actually, yung mga ganyan, yung mga shortcut na mga processing, yung may palakasan, may padulas, medyo naiinis talaga ako dyan. Experience ko yan sa LTO, men, na yung nagpipila ako ng almost 3 days, pabalik-balik, kasi yun nga, nauubusan ako ng slot. Pero kada araw, may nag-o-offer sa akin na 3,000, 4,000, 5,000, something like that. Diba? 7,000, 10,000, mga ganunan. Fixers, alam nga naman kung sino ang nagpapaano doon. Siyempre, yung mga nandun sa loob, wala akong pera that time. So, medyo din ako sa mga fixers na yan. Hindi, sariling sikap ako. Inabot ako ng ilang araw. Pero yun, may mga kilala ako na nagfi-fixer sila. Wala, automatic lang. Walang kahirap-hirap. Yan lang din nangyari dyan. Biruin mo, 1 day in process na most likely 2 weeks. Tapos ang sasabihin pa parang wala kang alam, di ba? Yan, nag-isa katuloy ni Governor. Grabe. Tapos bibigyan mo lang ng alibi na bibigyan mo lang ng alibi na hindi ka makakapasok kasi wala kang warrant. Grabe, mas may power pa yung negosyante, ha. Tapos parang naging baliktad pa nga kasi kapag ikaw na, ewan ko kung totoo yun, kapag ikaw na yung pupunta doon, wala, hinaharang ka kasi wala ka daw warrant or pahirapan ng pagpasok. Pero sila, while nagpaparehistro sila sa iyo or dumaan sila sa iyo, 1 day lang. Amazing. Tingnan natin yung comment ng taong bayan dito. Maaring matagal na nilang alam iyan. Kasabuat na sila diyan. Imbestigahan yung mayor na mabuti. Like your Mayor Kapil, like Mayor Go, yan dahil protector ng Pogo. Bakit BFP nakapasok pag inspection tapos mayor di pwede? Mayor, no one is above the law. Bakit ganyan, mayor? Yan ang tunay na dapat na mga nagtanong. Tayo ang may-ari ng Pilipinas at hindi mga Chinese. Yun. 'Di ba? Big salute to Madam Vice Gov. Vice Gov pala siya. Women are more effective in leadership. Salute to Senrisa as well. Kanya-kanyang palusot, napaka-imposible naman yatang walang alam ang mga nasa taas at si mayor na lang ang pinupulutan sa ngayon. Yun. Yan yung tinatawag na karma, men. Ikaw, Vice Go, wala ka nang alam kung anong nangyayari dyan. Senator Sherwin Gatchalian, maniniwala ka sa mga drama ni Lilia Pineda. Ipatawag mo yan si Lilia Pineda at si Mayor Kapil sa Senado. Yan yung comment niya. Wala tayong magagawa. Bulag ang mga mata kasi nasulpalan ng malaking pera. This is sad. Salamat po sa pag-share. Take care, everyone.
So yun lang naman. Kayo guys, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So I think hanggang dito na lang muna. Kabayan News PH Pilipinas. Like, comment, share, subscribe. Pilipinas is out.